Nagdaan ng maraming taon sa lugar ng Kanaan. Si Jacob at ang kanyang 12 anak na lalaki ay dito nanirahan. Si Jose ay isa sa pinakabatang anak at paborito ng kanyang ama. Isang araw, nanaginip si Jose at ito'y sinabi niya sa kanyang mga kapatid. Sa palagay mo, maghahari ka sa amin dahil lang sa napanaginipan mo yon? Tama si Simeon. Palagay mo ikaw ay paborito dahil nabigyan ka ng ama natin ng balabal? Ruben, ikaw ang panganay. Anong masasabi mo? Alam ko, karapatan ko na maging pinuno at hinding-hindi ako yuyuko sa iyo, Jose. Narinig mo? Mapagmataas na bata? Mga kuya, hindi ko po kayo iniinsulto. At hindi ko iniisip yun. Panaginip lamang yun. Si Jacob, ang ama ng pamilya, ay sumasamba sa dakilang Diyos. Nagpakita ang Diyos sa kanya at inulit ang pakikipagtipan gaya kay Abraham na kanyang lolo at Isaac na ama niya. Benjamin! Parating na si tatay. Jose, Benjamin, ang mga pinakamamahal kong anak, Tatay, nasaan po kayo? dito sa may altar. Sumasamba sa Diyos? Oo, at kinausap niya ako. Sinabi niya na siya'y lagi nating kasama at pagpapalain ng ating pamilya para tayo'y maging pagpapala sa buong mundo. Tayo? Paano tayo magiging pagpapala sa buong mundo? Hindi ko alam, anak. Magandang tanong yan. Tay, noong nakarang mga araw na naginip ako, pero hindi ko alam anong ibig sabihin nito. Jose, ikaw ay laging may natatanging karunungan. Nagtataka ako na hindi mo maintindihan ang iyong panaginip. Kasi po, nagalit ang aking mga kapatid nang sinabihan ko sila. Talaga? Anong panaginip mo? Na naginip po ako na ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuko sa akin. Jose. Totoo na ikaw ay natatangi kong anak, pero hindi ko rin maunawaan ang panaginip mo. Sinasabi mo bang ako, ang iyong ina at ang 11 mong kapatid ay yuyuko sa iyo? Hindi ko po alam, Tay. Hindi ko po alam. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose. Pero wala sa isip niya na ang karaniwan niyang utos ay magpapabago sa buhay nila magpakailanman. Tatay, may sasabihin po kayo? Oo, gusto kong malaman ang kalagayan ng mga kapatid mo na nagpapastol ng mga tupa sa bandang Hilaga. Puntahan mo at dalhan mo pa ng pagkain. Itay, masama po ang aking kutob. Huwag mag-alala. Patnubayan ka ng Diyos. Juda, tignan mo sinong dumarating Si Jose, ang nananaginip. at suot ang balabal na ginawa ng ating ama. Kinamumuhian ko siya. Sana may paraan na mawala siyang tuluyan. Sana mamatay siya. Kung patayin kaya natin siya at sabihin sa ating ama na kinain siya ng mabangis na hayop. Simeon, ayaw nating maging dahilan ng pagkamatay ni Jose. Siguro, ihulog na lang natin siya sa balon. Tama si Ruben. Pag inihulog natin sa balon, mamamatay na rin siya. Mga kapatid, kamusta kayo? Pinapunta ako ni tatay dito. Pagsisisihan mong pagpunta mo dito, taga-panaginip. Anong sinasabi mo, Simeon? Jose! Hawakan siya. Tigil! Tama na! Lahat ng panaginip mo ay magbabago at ito'y magiging bangungot. Kubarin ninyo ang balabal. Paluin mo ng malakas. Sa balon! Dalhin sa balon! Sige, ihulog niyo na. Ngayon na. Gawin na! Ayan na! Lakasan pa! Aray! Hindi siya gumagalaw. Siguro, patay na siya. Hindi, God. Baka sobrang takot lang niya. Nakita nyo ang mukha niya ng pinagsusuntok natin? Gusto kong gawin yun. Oo, alam ko. Pero sa kabilang banda,
Ayoko maging dahilan ng pagkamatay ng aking kapatid. Sino ang mga paparating? Baka mangangalakal. Oo. Mukhang sila'y patungong Ehipto. Pangkat ng mga ngalakal, siguradong nagdadala din sila ng alipin? Sa palagay ko nga, pero bakit mahalaga ito sa iyo, Juda? Hindi nyo ba nakikita? Malaki nating problema si Jose. Pero pwede natin siyang ipagbili na alipin at hindi pa tayo magiging salarin sa kanyang pagkamatay. At magkakapera pa tayo. Mga kapatid, maawa kayo sa akin. Huwag niyong gawin ito. Mga anak, pinapunta ko si Jose sa inyo. Nakita ba niya kayo? Itay, nakita po namin ito sa daan. Tingnan niyo po kung ito ba ang balabal ni Jose. Hindi! Hindi! Jose, anak ko! Sa kanya itong balabal. Patay na siya. Tinuroy siya ng mababangis na hayop. Oh, bakit hindi kita pinakinggan? Itay, kami po ay nalulungkot sa nangyari. Gusto kong mag-isa. Ipagluluksa ko ang pagkamatay ni Jose hanggang sa aking kamatayan. Samantala, si Jose ay dinala ng mga mangangalakal sa Ehipto. Ipinagbili siya bilang alipin sa isang mahalagang tao na si Potifar. Kasama si Jose ng Diyos at tinutulungan siyang magtagumpay sa lahat niyang ginagawa. Napansin ito ni Potifar, kaya itinalaga siyang katiwala sa kanyang bahay at mga ari-arian. Magandang umaga po, Ginoong Potifar. Magandang umaga po. Jose, Nasa akin po ang listahan ng lahat ninyong mga hayop at ani. Salamat Jose. Wala na talaga akong dapat alalahanin pa. Nagmula na ikaw ang tagapamahala ng lahat. Si Jose ay malakas at magandang lalaki, kaya't siya'y nagugustuhan ng asawa ni Potifar araw-araw. Jose, Tumatawag po kayo? Jose, Ano pong may paglilingkod? hindi mo ba alam na ang puso ko'y sabik sa'yo? Binibini! Halika, hawakan mo ako, Jose. Hindi ko po magagawa yan. Tabihan mo ako. Napakalaki pong pagkakasala iyan sa Diyos at kay Ginoong Potifar. Bakit niyo po pinagagawa sa akin? Gustong gusto kita, Jose. Binibini! Huwag po! Tabihan mo ako sa kama. Hindi! Oh! Nang tumangging tumabi si Jose sa kanya, nagalit siya at gumawa ng kasinungalingan laban kay Jose. Sinugod ako ni Jose. Gusto niya akong pagsamantalahan. Tingnan niyo, balabal niya ito. Tumakbo siya nang ako'y nagsisisigaw. Nang marinig ni Potifar ang kasinungalingang sinabi ng asawa, nagalit ito. Ipinakulong si Jose sa kung saan din nakakulong ang mga preso ng hari. Kahit sa bilangguan, kasama ni Jose ang Diyos. Pagkalipas ng panahon, ginawa siyang tagapangasiwa sa lahat ng mga preso at isa sa mga preso ay tagatimpla ng inumin ng Haring Faraon. Kumusta ang tulog mo? Taga-timpla ng inumin. Nakakapangilabot. Nakapanaginip ako na nagpabalisa sa akin buong gabi. Isang panaginip? Maaari kitang tulungan. Alam mo ang kahulugan ng mga panaginip? Diyos lamang ang makapagpapahayag ng kahulugan. Anong panaginip mo? Napanaginipan kong may 3 buwig ng ubas. Ito'y aking piniga para maging alak na iinumin ng Haring Faraon. Walang dapat ikabahala. Ang kahulugan ng iyong panaginip, sa loob ng 3 araw papalayain ka ng Haring Faraon at ibabalik kang tagapangasiwa ng kanyang mga inumin. Mabuti kung ganun. Tagapangasiwa ng inumin,
Alalahanin mo ko pag nakalaya ka na. Dahil ako'y di makatarungang ibinenta bilang alipin. At wala akong alam na dahilan para makulong. At nangyari nga ayon sa sinabi ni Jose, ang tagatimpla ng inumin ay ibinalik sa palasyo. Pero nakalimutan niya si Jose, kaya nanatiling nakakulong si Jose. Hindi pa rin matanggap ni Jacob ang nangyari kay Jose, kaya't patuloy siyang nagluluksa. Salamat, Benjamin. Lumapit ka at yakapin mo ako nang maramdaman kong kasama kita. Benjamin, ikaw lang ang aliw ko. Huwag kang mawawala ng matagal. Judah, bihirang umalis sa kanyang tolda ang ating ama. Minsan, iniisip ko na ayaw na niyang mabuhay. Alam ko, Ruben. At masakit sa akin nakikita siyang ganyan. Kung may paraan lang na maibalik si Jose. Isang gabi, si Haring Faraon ay nanaginip na ikinabahala niya. Pinatawag niya ang kanyang mga manghuhula at mga salamangkero, pero walang makapagsabi ng kahulugan ng kanyang panaginip. Bakit wala ni isa sa inyo makaintindi sa aking panaginip? Haring Faraon, naalala ko po ang isang binata na nakilala ko sa bilangguan. Pinaliwanag niya ang aking panaginip at nangyari ang kanyang pinaliwanag. Talaga? Kung totoo yan, dalhin agad ng binata dito. Nanaginip ako kagabi pero walang makapagpaliwanag nito. Totoo bang nakakapagpaliwanag ka ng mga panaginip? Haring Faraon, hindi ako ang magpapaliwanag. Pero, ang aking Diyos ay may kakayahan. Ano po ang inyong panaginip? Nakita ko sa aking panaginip ang 7 malulusog na baka umahon sa ilog. At sinundan sila ng 7 payat at pangit na mga baka. Kinain ng mga bakang ito ang mga matataba. Ngunit pagkatapos sila'y mga payat at pangit pa rin. Nabagabag ako dahil napakalinaw. Pero hindi ko maintindihan anong ibig sabihin nito. Haring Faraon, pinapakita ng Diyos sa iyo kung anong mangyayari. Ang 7 matatabang baka ay 7 taon ng kasaganahan sa buong Ehipto. Pero ang 7 payat at pangit na mga baka ay 7 taon ng taggutom at susundan ng taghirap. Ang taggutom ay nakakapangilabot na walang makakaalala sa nagdaang taon ng kasaganahan. Nakakapangilabot ito! Anong dapat nating gawin? Ang dapat po ninyong gawin, Haring Faraon, pumili ng taong marunong at may kakayahang mamahala sa pag-iipon at pag-iimbak ng mga ani sa panahon ng kasaganahan para makatiyak na may sapat na pagkain sa panahon ng tagutom. Tama! Napakahusay ng plano. At sinong mas magaling gumawa nito kung hindi ikaw, Jose? Ako? Mahal na hari? Oo! Walang hihigit sa iyong karunungan sapagkat inihayag ng Diyos sa iyo ang lahat. Ngayong araw itinatalaga kitang gobernador ng bansang Ehipto. Lahat ng tao ay susunod sa mga utos mo. Ako lang ang mas mataas sa iyo. Dahil ako ang hari. Ayon sa pinakita ng Diyos sa panaginip, 7 taong napakasagana na ani at nakapag-imbak ng napakaraming ani si Jose at tumigil na sila sa pagbibilang dahil sa sobrang dami. Natapos ang 7 taon ng kasaganahan at sumunod ang 7 taong taggutom. Wala nang makain at ang taggutom ay umabot na sa ibang bansa, kasama ang Kanaan kung saan nakatira si Jacob at ang kanyang pamilya.
Itay, 10 tupa na naman ang namatay mula sa inyong kawan. Wala na po tayong pagkain. Bakit kayo nakatayo lang dyan? May nakapagsabi na may pagkain sa Ehipto. Pumunta kayong lahat sa Ehipto at bumili ng pagkain bago tayo mamatay sa gutom. Lahat po kami, Itay? Oo, lahat kayo, maliban kay Benjamin. Maiwan siya kasama ko. Nang dumating ang magkakapatid sa Ehipto, nakilala agad sila ni Jose. Ang mga kapatid ko. Sila nga. Naalala niya ang kanyang panaginip noong nagdaang taon, pero hindi siya nagpahalata para masubukan niya at makita kung sila'y nagbago na. Kayo, saan kayo galing? Kamahalan, galing kami sa Kanaan at bibili ng trigo. Bibili ng trigo? Hindi ako naniniwala. Mga espiya kayong pumarito para tiktikan kung saan mahina ang aming bansa. Hindi po. 12 po kaming magkakapatid at iisang ama. Ang bunso po ay nasa bahay. At ang isa ay wala na. Kami po ay taong marangal. Hindi po kami mga espiya. Mga espiya kayo! Guardia! Ikulong ang mga espiyang ito! Oh, bakit nangyayari ito sa atin? Tumahimik ka, Simeon. Pinaparusahan lang tayo sa ginawa natin sa kapatid nating si Jose. Sinabi kong huwag saktan, pero ayaw ninyong makinig. Ngayon, pagbabayaran natin ang kanyang pagkamatay. Ang mga kapatid ko. Akala talaga nila ako'y patay na. Ako'y nagpasya na kaawaan kayo at bibigyan ng pagkakataon para patunayan ang mga sinabi ninyo. Isa sa inyo ang mananatili sa kulungan at ang iba'y mag-uwi ng pagkain sa inyong pamilya. Para makalaya ang naiwan, dalhin ninyo sa akin ang bunso ninyong kapatid. Diyan ko malalaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Gusto niyan dalhin natin si Benjamin. Hindi papayag ang ating ama. Pero wala tayong pagpipilian. Opo, kamahalan. Ikaw sa kulungan hanggang makabalik ang inyong mga kapatid. Mga kapatid, huwag niyo akong kalimutan. Bumalik kayo agad. Lumipas ang mga buwan at papaubos na ang pagkain na kanilang binili mula sa Ehipto. Itay, kailangan po naming bumalik sa Ehipto. Pero hindi kami makakabalik kung hindi kasama si Benjamin. Hindi! Sinabi ko sa inyo, hindi! Itay, pasamahin po ninyo siya sa akin. Nangako kong iingatan siya. At kung hindi siya makauwi, sisihin po ninyo ako habang buhay. Benjamin, wala nang ibang paraan kaya sumama ka kay Judah. Kahabagan ka ng makapangyarihang Diyos. At kung mamamatayan pa ako ng anak, ipinapaubaya ko na. Nang sila'y muling dumating sa Ehipto, nagpunta sila kay Jose. Benjamin, kapatid ko. Kamahalan, kami po'y bumalik kasama ang bunsong anak ng tatay namin. Kasama namin si Benjamin. Katunayan pong hindi kami mga espiya. Maniwala po kayo. Pagpalain ka ng Diyos, anak ko. Ihanda ang lahat at ilabas ang bihag dahil sila'y makakasalo ko sa pagkain. Nang sumunod na araw, inutusan ni Jose ang kanyang mga tauhan na punuin ng trigo ang sako ng kanyang mga kapatid. Para muling masubukan sila, inutusan ng katiwala na ilagay sa sako ni Benjamin ang kanyang kopang pilak. Umalis sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose, pero habang sila'y naglalakbay pa Kanaan, inutusan ni Jose ang katiwala na habulin sila. Isa-isang tiningnan ang mga sako hanggang sa matagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Ang magkakapatid, puno ng takot, bumalik para harapin muli si Jose. Ano itong ginawa ninyo sa akin? Nakawin ng kopang pilak? Kamahalan,
Wala po kaming maikakatwiran sa inyo. Pinaparusahan kami ng Diyos sa aming mga kasalanan. Bumalik kami para magpaalipin sa iyo. Hindi! Ang nagnakaw lang ng kopa ang gagawin kong alipin. Ang iba sa inyo ay makakauwi na sa inyong bansa at sa inyong ama. Gwardiya! Dakpin na salarin! Gobernador, nakikiusap po ako. Matanda na ang aming ama. Ang batang ito ay anak niya sa pagkatanda. Ang tanging kaligayahan niya. Noong isinama namin siya, nangako ako sa aming ama na aalagaan at ibabalik siya. Kung hindi na po namin siya makasama pag-uwi, ang kalungkutan, ikamamatay niya. Maawa po kayo. Ako na lang ang gawin niyong alipin. Kapalit niya. Umalis kayo rito! Iwanan ninyo kami! Ngayon na! Mga kapatid, ako si Jose. Ang ipinagbili niyo bilang isang alipin. Ang kapatid kong si Jose. Oo, Judah. Buhay siya! Ako nga. Di ko akalaing makikita kitang muli. Ruben, Judah, ang Diyos na nagdala sa akin dito, hindi kayo. At nilob niyang maging gobernador ako sa buong Ehipto para mailigtas ko ang buhay ninyo. At hindi ka man lang nagalit sa amin? Hindi, Judah. Sinubukan ninyo akong saktan. Pero ito'y ginawang mabuti ng Diyos. Benjamin! Mahal na mahal kita. Anong mangyayari sa amin ngayon? Simeon, may 5 taon pang tagutom at maraming tao ang mamamatay. Dalhin ninyo dito ang inyong mga anak, mga apo at mga hayop. Ibibigay ko sa inyo ang magandang lupain dito sa Ehipto at aalagaan ko kayo. Dalhin ninyo agad ngayon ang ating ama dahil gusto ko na siyang makasama. Bago umalis sa kanilang lupain si Jacob at pamilya niya, sinabihan siya ng Diyos na huwag matakot pumunta sa Ehipto. Nangako ang Diyos na sasamahan sila at darating ang araw na ang lahi nila ay muling ibabalik sa Kanaan ayon sa kanyang ipinangako kay Abraham at Isaac. Jose, anak ko. Itay! Sabik na sabik ako sa iyo! Purihin ang Diyos ng aking amang si Isaac. Nagpala niya ang aking pamilya gaya ng kanyang ipinangako. Mga kapatid ni Jose, gusto siyang mapahamak, pero ang Diyos ginawa niya itong mabuti. Nang ang iba'y gusto rin na siya'y mapahamak, pero ang Diyos ginawa niya itong mabuti. Mga kapatid ni Jose, gusto siyang mapahamak, pero ang Diyos ginawa niya itong mabuti. Nang ang iba'y gusto rin na siya'y